Di ba may joke nga ako na buti yung mga babae may debu. Sa debu meron ka 18 roses, never change. You're so lovely. There's never a dull moment without you. During my dark times, you were there. You were like sunshine. Oh, ganun mga babae, wala lang sa kanila eh. Generally magbigay ng emotions. Pero sa lalaki, tatago mo lang. Nabibigyan ka lang ng ganong speech pag patay ka na. Sa libing mo. Ika nga ni Kanye West. If you admire somebody, you should go ahead tell them. People never get the flowers while they can still smell them. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ika nga ng Destiny Child, in the words of a broken heart, is just emotion. Yan ang topic natin ngayon. Kasi, again, ako yung hindi credible magbigay ng advice or relationship advice. Pero lately naririnig ko sa mga barkada, kaibigan, sa paligid, sa social media. Parang naririnig ko na yung mga babae, sobra sa feeling. Ang dami ng joke na ganyan, which there's credence to it. May katotohanan yung mga joke ni Dave Chappelle na pag yung lalaki na ipag-usap, ganun lang, pumunta ako dyan, sinapak ko, tapos umuwi na ako. Pag babae, puro feelings. Diba? Feelings. I feel this, I feel that. And puro feelings pag babae, which totoo rin naman. Pero parang meron kasing toxic masculinity na na-realize ko and nagbabasa. Alam niyo naman, mahilig ako magbasa ng libro. May binasa akong libro, yung Attached. It's about attachment styles na podcast episode ko yan with Dr. Justin Aquino. Way back, no, sa Bayan with Victor pa. Pwede nyo i-search attachment styles. So binasa ko yung librong yun. And syempre, sa personal experience ko, tsaka sa experience ng mga kaibigan ko, parang laging sinisegregate na yung babae emotional, yung lalaki hindi. Tapos na-realize ko yun na may kausap ako na yung girlfriend ko kasi parang ang bilis ng emotion, nakakainis eh. Nag-alarm bell yung utak ko. Hindi ba emotion din ang inis? Sir? So may nakita rin ako sa Instagram na parang men have gone ages. Basta, ito na naman, pa-English ako, tapos tatagalugin ko rin. Basta ang tagal na sinasabi ng mga lalaki na hindi emotional ng lalaki kasi hindi nila kino-consider na emotion ng anger. Di ba, most of the time, pag sinasabi emotion, malungkot or sad or I'm emotional. Tapos si lalaki, parang, tumigil ka nga dyan. Masyadong emotional. Pero yung emotion mo na anger, na inis, emotion din yun. So, pantay lang kayo. Bam! Tangina mo. Mo, meaning natin, di ba, mga lalaki. Yun yung na-realize ko lately na kailangan natin magpalit ng heroes. Meron kasi akong mga fina-follow ngayon sa Instagram na siguro, di ba ang uso ngayon, lagi kami na-mention dito, siya kasi yung epitome nun yung mga Andrew Tate na parang ang polarized, parang extreme yun lang, walang nuance. My favorite word in the podcast. Di ba, tama naman, dapat malakas kang lalaki, dapat strong ka, but then makakita ka ng advice na you should never, lagi ko nakikita, you should never open up to a woman. You should never open up to your girlfriend or wife because she will use your emotions against you. Because then your feelings will hurt her feelings and now it's about her feelings. Ang daming lalaki na oo nga, I agree. Pero, makinig kayo ito yung moment of sa akin na mali yun. It's all in the order. Kunyari, wag ka raw iiyak sa wife mo or girlfriend mo because she will never respect you again. She will use that against you. Yun na lang yung example. Wag ka iiyak. Huwag ka iiyak sa asawa mo. Dapat lalaki malakas. Pag may vulnerability, there's something sa babae na matitrigger biology nila na parang, tama naman, dapat malakas yung lalaki. Pero yung kapag walang nuance, my favorite word in the podcast, yung sinabi mong ganun, masisira lang yung relationship, hindi ka magiging masaya. Alam niyo kung paano na-realize yan? Sa kaibigan ng girlfriend ko, nagkukwento siya tungkol sa parenting niya. Binidisiplina niya yung anak niya. Sobrang frustrated niya. And then, nung nadisiplina niya na yung anak niya, nag-breakdown siya katabi ng anak niya. Sabi niya, natutunan niya raw na pagbati na kayo, pag na-resolve na yung problema niyo ng anak mo, dun ka na umiyak. Kasi pag umiyak ka, habang nakikipag-away sa anak mo,
habang nakikipagtalo, habang wala pa nare-resolve, the child will view that as manipulation. Kahit genuine siya. It's manipulation. So baka nasa order of things lang. Baka hindi pa na-resolve yung problema or hindi mo sinasabi sa girlfriend mo. Ito, binabasa ko lang to at naririnig sa ibang tao. Hindi to ako yung guru. Pero habang hindi pa nare-resolve, tapos umiyak ka, parang pwede siya makita as manipulation na parang ano ba naman itong lalaking to. Hindi, imbis na sabihin niya yung problema, iiyak. Hindi marunong mag-communicate. Diba? Tapos sabihin ng lalaki, kaya nga ako hindi nag-communicate kasi nung umiyak ako, nagalit ka. Hindi yun yung point. Yung point, kung mag-communicate ka, nag-resolve kayo, nag-usap kayo, tapos umiyak ka, di susuporta ka ng partner mo dapat, di ba? Parang ganoon nasa order. Di ba ang lupit? Mind-blowing, no? Ganyan tayo sa Intellectual Podcast. Produced by Anima Podcasts, recorded here in the Pod Network Studios. Pero bago yan, napansin nyo ba napakalupit kong t-shirt, Intellectual Wall? Available na yan. At available pa rin sa linyalinya.ph. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, sa mga listeners, yung insight na yun. Na sinabi niya na inis siya sa emotions ng girlfriend niya. When in fact, emotion din naman yung inis. At kinakausap ko yung isa kong one of my closest friends. Sinabi niya, yan ang kailangan matutunan ng mga lalaki. Since 80% ng listeners ko lalaki, baka makarelate kayo dito at magpalit na kayo ng follow nyo. Magpalit na kayo ng toxic male advice sa social media dahil nagigilan tayong malungkot mga lalaki. Nagigilan tayong yung gusto nating isipin na ano tayo, lone wolf, mga ganyan, na parang dadamdamin ko lang to dahil wala nakakaintindi. But then, hindi mo naman sinasabi ganun yung problema, bigla kang naiiyak. Ang hirap. Kailangan mo rin mag-communicate nga raw. And bilang lalaki, tangina, di ba? Parang weakness natin yun eh. Yung pag-ano ng feelings, communicate, parang nandidiri ka, kakain ka lang ng tayo kaysa gawin yun, di ba? Pero wala eh. Kailangan eh. Di ba? So, isang fina-follow ko ngayon, kumari si Jimmy on relationships, ganyan. Lumabas siya sa algorithm ko kasi fina-follow siya ng girlfriend ko. Ganyan Instagram eh, ususero. Di ba? May mga ganun na, yun yung magandang starting point siguro kasi hindi naman siya medical, hindi siya therapist. Sabi niya, I'm just a guy na imperfect. Parang ganun. Sobrang mind-blowing ng ganung perspective sa akin and yung libro nga na attached and nanood kami recently ng paborito kong movie in the entire universe, 300. Tungkol sa Spartans. Tapos pinapoint out din ni Ichi at nakikita ko rin na ang hirap din sa lalaki kasi may point siya. Again, may nuance eh. My favorite word in the podcast. Dapat pala yun na lang yung title ng podcast ko eh, no? Nuance with Victor Anastasio. The Nuance. Baliktara na old ones. Ay! Hindi. Kasi gera nga naman kapag ito yan, I guess may credence. Ito pa, paborito ko rin word yun ng credence. No? Pero may katotohanan. Yung feelings para sa babae, ang hirap mag-generalize eh kasi naging sexist. Pero ay parang opinion sa lalaki. Kung yung lalaki nag-act sa feelings, putya lagi may gera. Kasi lagi kaming galit, lagi magsusuntukan. Kaya meron kaming opinions na values. Opinion mo to, makikipagsuntukan lang ako pag siya nauna. So pag binarag mo yung feelings ng babae, bad trip yun. Pag binarag mo yung opinions na lalaki, bad trip yun. Parang ganun. So, may ganun. Pero, kailangan natin tanggapin na emotional nga rin yung mga lalaki. Speaking of 300, di ba nung, putya naman ako spoiler to, nasaan ka nakatira, di ba? Nasa Thermopylae ka ba? Wala kang TV. Nung hiniwa yung liig nung anak nung captain, di ba parang sinabi niya, I never told him that he was I'm rephrasing. Fuck, alam ko, marami akong memorize na lines doon dahil, pero yung mga lines na astig lang eh. Ito medyo emotional kaya hindi ko memorize. Sabi nung captain, I never got to tell him that I'm proud of him and he's the best part of me and I'm proud of him. And, di ba, parang ganun yung toxic. Di ba may joke nga ako na buti yung mga babae may debut. Sa debut meron ka 18 roses. Never change. You're so lovely. There's never a dull moment without you. During my dark times, you were there. You were like sunshine. Oh, ganun mga babae, wala lang sa kanila eh. Generally, magbigay ng emotions. Pero sa lalaki, tatago mo lang. Nabibigyan ka lang ng ganong speech pag patay ka na. Sa libing mo. Ika nga ni Kanye West,
If you admire somebody, you should go ahead tell them. People never get the flowers while they can still smell them. Hirap tayong lalaki na, alam mo yun, pag lasing lang tayo nag-I love you. Pag sports lang tayo umiiyak. Pag nag-champion lang tayo nagyayakapan. Alam mo yun, kinailangan pa nating mag-invento ng sports. Dahil lang gusto natin umiyak. Alam mo yun, kinailangan pa nating i-invento yung jiu-jitsu. Parang ipag-yakapan. Di ba? And then si Leonidas, yung isa lang yung mata, yung messenger, tinanong, do you have any message for the queen? Yung asawa niya. Kasi pwedeng mamatay na sina Leonidas. So nag-send siya ng messenger, tinanong ng messenger, may message ka ba sa asawa mo? Ang ginawa ni Leonidas, bigyan niya ng necklace. Ito, bigyan mo yung necklace. None that need to be spoken. Di ba parang ganun, yung masculinity na there's no room for softness. Not in Sparta. Diba may gamit siya sa gera, oo. Dahil pagka puro ka feeling sa gera, matatalo ka, magiging Nazi tayo. Pero again, yung nuance na bawal maging malambot pag lalaki. Bawal magkaroon ng emotion. Tapos nung namamatay na siya, sabi niya, my queen, my wife, my love. Doon niya lang nasabi, hindi na rin lumabae. Patay na siya. Pati yung anak ng captain, hindi narinig. Patay na siya. Hindi ko na sinasabi yun kasi ganun din ako eh. Hirap din ako feelings. I love you. Diba? Hindi ako ganun din. Dahil, alam mo na. So again, tama na naman yung mga woke, mga Gen Z. Pero sa millennials yan, nakikita ko na sa algorithm sa Instagram, algorithm na parang we are breaking toxic curses. Millennial dads are spending so much more time with their kids than previous generations. So again, lagi ko sinasabi, ayoko maging yung tito, lolo na grumpy old man na kabataan ngayon. Diba? Kailangan updated ka sa values and mag-update ka rin siguro ng mga heroes mo, mga ginagago na nga ngayon. Dati nauuso yan eh, diba? Parang, just because I'm kind doesn't mean I'm not dangerous. Diba? Meron ng ginago na yan eh. Yan ang gusto ko sa comedy. Live comedy man lang, katulad ng live comedy show ko sa Music Museum, August 17. This is my second show of the year na 1 hour special. Only 2 specials this year. Just 1 is done. 2, Music Museum, August 17. Special show sa akin to. Music Museum, talagang milestone ko yan eh. Diyan ako nanood ng reunion ng Razorback at Wolfgang. Talagang iconic yung venue na yan eh. Sana naman mapuno ng Victor Anastasio yan. Sana supportahan niyo ako. Ticket to me, number 2, tickettome.net. Sana supportahan niyo ako. It's gonna be a great time. Mag-open mic ako mamaya, magsisipag ako para matuwa kayo sa jokes ko. Anyway, ano yung sinasabi ko? Pucha, wala na naman ako eh, no? Wala kasi yung outline eh. Comedy. Binasag na ng comedy yung mga ganyan, yung mga picture ni Tom Brady, ni sino ba yun? Yung sa, basta yung sa, fuck, anong show yun? Yung Irish, kung maalala. Fuck, anong show yun? Basta, yung Irish na gangsters, laging ganyan, may babae na ganyan, tapos lalaki, mahirap maging lalaki, to be a man, you have to be tough. Parang kailangan na nating mag-evolve sa ganun eh. At ginagago na yan ngayon ng memes dahil comedy always wins. Parang what is the most dangerous animal in the planet? Tapos may nag-comment, well, my uncle always posts that his kindness should not fool you into betraying him because once you betray him, he's really a dangerous man. So I guess he's dangerous and he has a photo of Joaquin Phoenix, the Joker. Or Tom Brady. Or Christian Bale. Sigma male. Yung mga ganyan na parang Sigma male, walang pake sa babae. Makikita mo talaga na kung gaano ka misleading yung social media at kung gaano na mislead yung mga new generation ng lalaki, no? Buti kayo intellectual, no? Kasi ako yung walang alam. Pero ina-accept ko, wala ko alam. Kaya basa ako ng basa, tapos na-update ko yung sarili ko sa, di ba? May ganun toxic masculinity. Tapos sa Fast and the Furious, hindi sila pwede mag face-to-face. Tawan-tawa kami ng barkada ko dun eh. Pagka nag-uusap si Vin Diesel, tsaka si The Rock, ganyan sila eh. Hindi sila pwede mag face-to-face na ganyan eh. Talagang mag face-to-face sila, pero yung isa nandun sa harap, yung isa nandito, tapos ganun sila mag-uusap.
guess nyo ba, parang andito si The Rock, tas andito si Vin Diesel. Hindi sila pwede mag-usap ng ganun. Kasi macho sila eh. Ganun, parang in the end, sabi nga sa libro na binabasa ko, tayo lang yung nagiging malungkot na parang in the end, ano ba yung librong yun? May reference sa libro eh. Parang in the end, true happiness is only happiness when shared. Na-realize ko yan nung nag-champion ako sa Lollapalooza way back 2007. At every time nagsishow kami, parang pag nandun yung mga fellow comedians, mas masaya eh. Versus mag-isa ka lang tapos, alam mo yun, iba eh. Iba yung, kaya pag may special kami ni Red, Cool Pals, parang nanonood kami sa isa't isa. Hindi lagi, pero alam mo yun, pag may time ka, punta ka rin doon, tambay ka rin. Minsan may show lang si Red. Sabi ko, tambay ako dyan kasi nasa Japan si Chi. Pinaset niya ako. Alam mo yun, yung camaraderie lang. Ganun eh. And yun no? Kasi may sinabi rin si Oprah Winfrey na may credence din eh. Credence? Sabi niya yung friendship ng mga lalaki parang football. Babato-bato mo, sipa-sipain mo. Tapos at the end of the day, okay lang. Tapos yung friendship ng mga babae. Again, babae siya so hindi ako nag-sexist si Oprah Winfrey to. Parang crystal glass na onting barag lang, warak na. Ewan ko kung feelings ba yun or something pero yes, okay lang may nuance na lalaki na ibahin na yung mga. Kasi tinan nyo, pati si Bill Burr, yan ang maganda sa stand-up comedy rin eh, nag-e-evolve. Ngayon meron na sa Netflix yung LGBTQIA+ show na pati mismo sa comedy, sa stand-up comedy na rebelde na yung stand-up comedy na hindi mainstream na. Sinusuppress pa rin yung gay movement dati. So ngayon na bumabaliktad na, yung mga jokes ng tito as a general term lang, no? Hindi naman lahat, na bakla ka pala yung mga ganun. Nagkaroon na siya ng, hindi na yung gays yung target, naging homophobia na yung target. Alam mo yun, nag-evolve na yung comedy rin. And then syempre may nuance pa rin, na nung malakas na yung LGBT, syempre yun naman yung naging subject. Pero yung point is nag-e-evolve din yung stand-up comedy, kaya masaya. Ayun. Miski yung mga macho comedians, parang naiintindihan na hindi okay maging homophobic. Parang ganun eh. Nagigets yung sinasabi ko. 'Di ba? Parang nagiging cool na sa Gen Z na maging woke at maging sensitive. Tapos yung mga older generations, parang, malambot kayo nun. Parang, putya, anong malambot? Boomers lang kayo. Hindi naman kayo lumaban sa gera eh. Hindi ganun. I mean, may pinaglabanan din sila. Pero, yun lang yung point eh, na yung nga, nainis siya sa shota niya, pero emotion din mo yung inis. Tapos sinasabi niya, hindi emotionally lalaki. Yun lang. Yun lang ang point ko. Na, gaya na sinabi nga ng kaibigan ko, kailangan matutunan ng mga lalaki yun. Since karamihan nga ng podcaster na nakikinig sa lalaki. Yung hindi ka madala sa emosyon at hindi mo gawing tungkol sa'yo, hindi ka nag-react emotionally sa emotion. Sabi niya, yun ang talagang stoic. Yun ang tunay na lalaki. Diba? Kasi yung sinasabi ng tunay na lalaki, anong kung iyak ka dyan? Putang sipayag na sa bayag eh. Diba? Parang napaka macho pero nagre-react ka emotionally sa emotion. So para ka ng bata na lumaki. Alam mo yun? Yun ang sabi niya. Yung totoong stoic daw, yung totoong empathetic person. Diba? Yung totoong secure person. Diba ganyan yan eh. Pag secure ka sa kalalakihan mo, pag tinawag ang bading dahil maganda bihis mo, hindi ka naman ma-offend eh. Mafa-flatter ka pa eh, diba? Talaga? Ayos salamat. Pero kung insecure ka, ba't ganyan bihis mo Bading ka na ba? Anong bading? Bukas magsasando ko. Diba? Ganun. So, sabi niya, yung tunay na lalaki raw, nadura ako dun Yung tunay na lalaki daw, yung makikinig, actively lang, na hindi nagre-react ng emosyon sa emosyon. Diba? Kung may nagalit sa'yo, steady ka lang. Kung may nagagalit yung someone, o nag-aaway kayo na yung shota mo, sabi niya, hindi ka pupunta, nararamdaman mo, ito nararamdaman ko eh. So, dapat,
steady lang na. Nararamdaman mo talaga, di ba ang hirap gawin? Di ko rin kaya eh. Pero sabi niya, yun daw dapat. Pag nanood ka nga sa mga Instagram, TikTok, iwanan mo yung babae yun. Dapat may dignidad. Alam mo yun, masyadong macho, masyadong ego eh. Kaya sinasabi ko yung kailangan na natin magpalit ng heroes. Yun lang, yung si Jimmy on relationship. Siya lang yun na, meron din isa eh. Sige, ganito na lang. Punta kayo sa Vic Heads Telegram group. Ayan. Yung link sa group na yon ay nasa description ng episode na to. At doon ko i-share. Yung mga nahanap kong okay sundan, okay follow. Diba? So may call to action muna kasi hindi ko rin maalala actually kung ano yung at nila. At hindi mo na ako nagpe-pretend na maging alpha male kasi kung alpha male ako, hindi ako komedyante at podcaster eh. Alam mo yun? Misi si Joe Rogan, hindi naman siya alpha male kasi maliit siya eh. Sorry ah. Diba? Mukha lang siya alpha male kasi meron siyang alpha brain brand, malaki katawan niya, MMA. Pero sa totoo lang, ewan ko may alpha male bang komedyante? Parang wala. Maski si Matt Rife, hindi naman alpha male yun eh. Ang mga alpha male, Tom Cruise. Yung mga ganun. So hindi mo na ako nagpe-pretend maging alpha male. Pero sa mga tulad natin, ingat din tayo siguro sa mga sinusundan natin na kasi tayo lang malulungkot sa huli. Yan ang sabi sa libro at sabi ng kaibigan ko na hindi rin alpha male. So, ang suggestion ko sa inyo ay manood kayo ng show ko sa August 17 Music Museum. Yan. Sana mapuno natin yun at ayun. Ang maganda rin sa mga hindi alpha male, may sense of humor. Gino ko nga, ito, CJ De Silva, rest in peace. Naalala ko lang kasi napag-usapan namin ni Wincy at CJ, yung mga alpha male. Rest in peace, grabe nagulat kami at sobrang okay nilang kausap. Sobrang okay nila as a couple na progressive, alam mo yun, hindi traditional, ayaw nila sa Pasko. Yung mga ganun. Ako gusto ko sa Pasko pero nagigets ko yung progressive nila eh. So anyway, parang na-joke ko lang na kailangan masabihin din natin yung mga alpha male. Tapos sabi ko, nakakaintindi ba yung mga yun? Parang sasalita ba yung mga yun? As a joke, di ba? Di ba nag-grunt lang yung mga yun? Di ba? Yung joke lang ako kasi komedyante ako. So, yan, I guess yung pagtitipon ng mga hindi alpha male sa mga comedy show yan eh. At podcast. Pero masaya tayo, di ba? Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. This is quite a short episode kasi meron ako mga guests next time. Pero minsan gusto ko rin mag-isa. Dahil mas salbahe ata ako pag mag-isa ako eh. Parang pag may guest, parang ang bait-bait ko. Pero pag mag-isa ako, doon lumalabas yung road rage ko, yung pagmumura ko. Kaya masaya rin eh. Tapos, yun lang. Again, sali kayo sa Big Heads Telegram group at yun yung binasa ko libro, Attached. And ano pa ba? Yung Gottman Institute, pucha, malupit yung dalawang yun. Yung dalawang matandang yun. Wala masama sa matanda, hindi offensive yun ha. Diba? Kasi na-realize ko na habang tumatanda ako, lumiliit talaga yung, ito yung totoo na nakikita mo sa Instagram, liliit yung circle mo eh, no? Parang nagiging jaded ka, nagiging less yung tolerance mo sa mga ayaw mong tao. Tapos nagiging kang grumpy old man katulad ko. Pero habang nagiging grumpy old man ka, napipilitan kang intindihin yung mga tao sa paligid mo, yung pamilya mo, mga kaibigan mo, yung partner mo. So talaga nagbabasa ako ngayon about how to control emotions. May fina-follow ako si Mike Chang ata sa Instagram. Malupit yun. Kasi meron siyang philosophy, di ba yung usual na workout. Workout mo, push mo 100%, siya dapat. Para siyang philosopher na macho. Alam mo yun, pag malaki yung katawan, papakinggan mo talaga eh, no? Pag malaki yung katawan, parang credible agad. Asian yata siya, Asian American. Sabi niya, kahit anong ginagawa mo, nag-workout ka man na sobrang bigat, naglilinis, dapat relaxed ka. Dapat yung muscles mo relaxed. Kasi sinasabi nun sa utak mo, pag nagkaroon ka ng tense moment sa buhay mo, since sanay ka na mag-workout ng relaxed, yung response na ng katawan mo, kunwari nag-aaway kayo ng asawa mo, o nabubuisit ka sa anak mo, pag na-tense yung katawan mo, automatic na mag-relax. Kasi nag-workout ka ng relax eh. Parang ganun yung philosophy niya. Tapos na mind blown ako. Yan ang mga bagong hero dapat natin. Kasi yung mga
beast mode. Di ba? Putya, beast mode ka nga. Warak naman yung tuhod mo. Ay, hirap. So yung sinasabi kong naghahanap ako ngayon ng mga bagong fina-follow. Kasi tinanggap ko na Instagram addict ako eh. Alam mo yun, ang ganda kasi ng idea na, no social media, just books. Pero putya naman, ang ganda ng Instagram at saka ang ganda ng podcast, ganda ng YouTube. So maganap ka na ng mga bagong hero na maliles yung stress mo. Na, alam mo yun, bilang emotion, mabababa yung road rage ko. Kasi putya, baka mabaril ako isang araw. Alam mo yun, grabe road rage ko rin eh. Minsan nagpa-park ako sa Mega Mall. Tapos, hindi ko alam na may tao doon. Tapos basta tinabihan niya akong binusanaan ako ng malakas. Binaba ko yung bintana, pinagsisigawan ko siya. Tayo na first time mo pa sa Mega Mall? Ano ba? Ginaganon ko. Ginaganon na siya ng asawa niya. Oh. Alam mo yung mukha ng panic ng asawa na pinapakalma yung asawa or sinasabi na, mukhang mamamatay tayo, umalis na tayo dito. Ganon yung mukha ng asawa niya. Kasi talagang sumisigaw ako ng top of my voice. So may mga ganon eh. Kaya na-realize ko na, mababaril ako. So kailangan kong i-control yung emotion ko. Diba? Siyempre may partner ka, may pamilya ka, may mga katrabaho ka. So, tapos bilang lalaki, sabihin mo, hindi mo na ako emotionally. Kasi hindi naman emotion yung galit, diba? Yun yung kailangan, yung mind-blowing na, nga, emotion nga yung galit, no? Kailangan ayusin ko to. Tsaka yun din yung disiplina sa stand-up comedy. Kasi minsan may isang komedyante na umakyat sa stage. Tapos sabi ni GB, hindi niya na-control yung puot. Puot is hate in Tagalog for all the private school kids out there. Hindi niya na-control yung puot. Parang puot lang yung nakita mo sa set niya. Yung maganda rin yung disiplina sa stand-up comedy na pag may nangyari sa akin, kunwari yung ang dami ko nang nabuong joke, yung tungkol sa Wigo, for example, yung totoong road rage siya, pero imbis na suntukan ako or something, iniisip ko na lang, okay, lagot ka sa akin sa stage, gagawin ko lang ng joke, turn negative into positive. So nakakatulong din, I guess. Pero at the moment, during the moment, kailangan ko talaga ng ano ba yung sinasabi ni Mike Chang tungkol dito? Parang gano'n eh. Kasi, malala, ano pa ba yung mga, basta mainitin ulo ko talaga eh. Kawawa rin yung no? Napansin nyo ba? Na iba yung trato mo sa taong binabayaran ka, sa taong binabayaran mo. Di ba? Kung binabayaran ka, kunwari boss mo, kahit sigawan ka, wala kang pake eh. Pero pag binabayaran mo, kunyari grab driver, ay na parang alipin mo itrato minsan eh, di ba? Sisigawan mo, tawagin mong bobo or something. Parang nakakakonsensya rin yung ganun. So, kailangan kong i-control yung emotion. Kasi nga, kaya hindi tinatanggap ng lalaki, emotion yung galit, di ba? Tsaka inis. Pero pag sabihin natin, kainis kasi puro feelings na lang. Feelings nga yung inis. Yun yung irony dun eh. Kaya kailangan natin ng pampakalma. Lalo na nagiging grumpy old man na talaga ako, nararamdaman ko eh. Ano ba yun? Parang, basta minsan comment lang sa Facebook, alam mo yun? Minsan, positive comment, naiinis ako. Alam mo yun? Positive comment, naiinis ka or may gustong tumulong sa'yo, gusto makipag-work sa'yo, naiinis pa ako. So sabi ko, kailangan ko na magbasa ng libro. Yung mga Gottman Institute, yung dalawang matanda yun na mag-asawa, na nag-aaway din, sabi nila. Pero okay yung mga advice nila. Sabi nila, sa lahat ng relationships, family man or romantic, kailangan may 5 positive interactions for every 1 negative interaction. Putsang dami, di ba? Pero ganun daw. Yung may mga ganun sila sinasabi na basta, Gottman Institute, okay pa yan. Pwedeng i-follow nyo rin. Merong isa itim siya eh. Gusto ko yung itim kasi syempre may machismo pa rin tayo. Tapos yung pagsalita niya, parang preacher na galit. Ganun yung gusto ko sa mga itim eh. Parang preacher na galit. Your partner is not your partner. Imagine someone is drowning in the pool and you're spitting facts. Like someone is drowning and you're saying, you should have worn a life vest. He's drowning. Parang ganun siya magsalita. Kalimutan ko kung ano yung Instagram handle niya. So, i-message nyo lang ako sa Instagram. I-share nyo tong post na to from Spotify. Tag nyo ako or punta kayo sa Vic Heads Telegram group. Tanong nyo yung handle niya. Pero yun eh, no? Ang ganda realization yun ha. Pag malaki yung katawan, papainggang ka. Mag-gym nga, mag-dumbbells nga uli. Medyo tinatamad ako lately. Pero ayun, kailangan natin ng new heroes as men. Hindi ko pa rin maalala yung title ni
Cillian Murphy, at least naalala ko yung pangalan niya. Yung Cillian Murphy, tapos undercut siya. Yung lagi yung manhood, lone wolf, with no feelings, sigma male. Diba? Kailangan natin tanggapin na irrational din ang mga lalaki at bakit ka bibili ng laruan na 10,000 pesos? Rational ba yun? Yun ang ilagay sinasabi ng mga lalaki. Ako kasi nasa rational ako pare. Nainis ako sa shota ko. Nainis ako sa asawa ko, yung biyanan ko kasi napaka-emotional nila ako. Sa rational lang ako eh. Sa logical lang ako lagi. Kasi naiinis ako sa... May emotion nga rin yung inis. Rational bang mainis sa feelings na iba? Kung malulungkot yung tao tapos nagalit ka, rational ba yun? Pero hindi tatanggapin ng mga lalaki yan kasi nandiyan na naman yung mga pictures ni Cillian Murphy, Tom Hardy, Christian Bale. Man, it's hard to be a man. It's so low. Kasi nga, umiyak ka during the away. Sabi nung kaibigan ng girlfriend ko. Ganda ng insight, no? Pwede ka umiyak, pero after na-resolve na. Kasi moment of vulnerability na yun versus yung iiyak ka during the fight. Tapos magagalit ka na nafo-frustrate yung partner mo. Ba't ka umiiyak? Hindi ko maintindihan. Hindi ka marunong mag-communicate. Hindi lang mo, ako. Ang hirap kasi pag lalaki ka talaga eh. Meron din sa upbringing mo rin siguro or sa nature natin. Hindi ko alam. Para siyang uphill battle eh, no? Pero at least may stand-up comedy. Tapos yung mga angle ko, nung papagtawanan, ang dami kong mga nakakatawan joke. Pucha, August 17 Music Museum. Kaya lalaki ka, babae ka. Sabi nga nung bata tayo, girl boy, bakla tomboy, butiki baboy. Enjoy kayo dyan. Ticket2me.net. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng Intellect Walwal. Peace out. And sana huwag tayo may road rage, huwag tayo magbarilan. Husa. Thank you very much. Until the next episode. Salamat ulit, Anima Podcasts, at salamat sa The Pod Network. Sino kaya ang guest natin? Or solo ba ulit? Hindi natin alam. The only way to find out is to listen again next time to Intellect Walwal with Victor Anastasio. Peace out.